The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. Some Sadducees, who say there is no resurrection, came to Jesus and put this question to him, saying, Teacher, Moses wrote for us, if someone's brother dies, leaving a wife but no child, his brother must take the wife and raise up descendants for his brother. Now there were 7 brothers. The first married a woman and died, leaving no descendants. So the second brother married her and died, leaving no descendants. And the third likewise. And the 7 left no descendants. Last of all, the woman also died. At the resurrection, when they arise, whose wife will she be? For all 7 had been married to her. Jesus said to them, Are you not misled, because you do not know the Scriptures or the power of God? When they rise from the dead, they neither marry nor are given in marriage, but they are like angels in heaven. As for the dead being raised, have you not read in the book of Moses, in the passage about the bush, how God told him, I am the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. He is not God of the dead, but of the living. You are greatly misled. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Katatapos pa lamang kong basahin ang ating ebanghelyo at siguro naman sariwa pa sa inyong pandinig at naalala nyo pa ang panghuling bahagi ng ating ebanghelyo, ang panghuling linya. Nais kong malaman kung sino sa inyo ang nakaalala pa sa huling linya na binasa ng ating ebanghelyo. Pakitaas naman po ng kamay. Kung naalala nyo pa, no, yung panghuling linya sa ebanghelyong binasa ng ating deacon, pakitaas po ng kamay, yung nakaalala pa. 1, 2, 3, sa mga brothers kaya. Okay. Para sariwain, no, kung ano ang nilalaman o ano ang pinakahuling linya ng ating ebanghelyo para sa mga madaling makalimot o kaya sa mga hindi naman sinundan ang ating pagbasa, nais kong ulitin ang panghuling linya ng ating ebanghelyo. At ang sinabi dito ay, You are greatly misled. Ulitin ko po ang sinabi ng ating Panginoon, yung panghuling linya ng ating ebanghelyo. You are greatly misled. At kung pinakinggan ninyong mabuti ang ating ebanghelyo, mapapansin ninyo na sa bandang gitna ay merong magkatunog na linya. At siguro hindi niyo rin na-pick up yon, kung kaya gusto kong basahin uli, no? Bigkasin yung magkatunog na linya. At sinabi nga dito, sandali lang po. Are you not misled? Jesus said to them, Are you not misled? Ang dalawang linyang ito ay inihayag ng ating Panginoon sa mga Saduceo. Sino ba tong mga Saduceo na to? Sila tong lumapit sa ating Panginoon. Ang mga Saduceo ay makapangyarihang grupo, no? Sila ay ma-influensya, sila ay matatalino. Bahagi sila ng Sanhedrin, ng pinakamataas ng konseho ng mga Hudyo sa kapanahunan ng ating Panginoon. At sila yung grupo na hindi naniniwala na merong muling pagkabuhay. No? Unlike sa grupo ng mga eskriba, ng mga Pariseo, na naniniwala sila, no? Grupo rin, religious leader sa kapanahunan ng ating Panginoon. Pero ang mga eskriba at Pariseo, naniniwala
sa muling pagkabuhay. At dahil sa ang popularity ng ating Panginoon ay unti-unting umaangat, no, natithreaten ang influence ng mga religious group at gusto ngang bitagin ng mga Saduceo ang ating Panginoon, kung kaya lumapit sila na nagtatanong na may kaugnayan sa muling pagkabuhay sa resurrection. At sila'y naglatag ng isang hypothetical scenario, no, para sagutin ng ating Panginoon. At ano yung mga nilatag nila? Again, kung pinakinggan ninyong mabuti ang ating ebanghelyo, sinabi ng mga Saduceo sa ating Panginoon, no? Guro, kung may isang babae, no, na ang kanyang asawang lalaki ay namatay, ayon sa kasulatan ni Moses, sa batas ni Moses, ang kapatid na lalaki nitong namatay na lalaki ay pakasalan, no, ang babaeng ito kung wala silang anak. At ang pangalawang lalaki na kapalit nung namatay ay namatay din naman na walang anak. At ganoon din ang pangatlo hanggang ang pangkahuli, 7 lalaking kapatid, no, ang naging asawa ng babaeng ito at namatay ang babaeng ito. Sa muling pagkabuhay, kanino pong asawa ng babae yung 7 lalaki? Sino sa 7 lalaki ang asawa ng babae? Isa tong trap, no? Isa tong senaryo upang kapag nagkamali ang ating Panginoon, tatawanan nila ang ating Panginoon, no? Na isang pangungutya sapagkat mali, mapuprueba nila na mali ang ating Panginoon. Hindi sinagot diretsyo ng ating Panginoon kung alin sa mga lalaking, no, na naging asawa ng babae nito dito sa senaryo na inilahad ng mga Saduceo, bagkos sinabi ng ating Panginoon, "Are you not misled? Di ba kayo naliligaw? No? Mali kayo." At sinundan ito ng ating Panginoon nung sinabi niyang, "Are you not misled? Because you do not know the scriptures or the power of God." Mga religious leaders sila, pero ang pinagkukunan ng kanilang kaalaman tungkol sa Diyos ay nakalimita doon sa Torah, doon sa 5 first books of the Old Testament, no? From Genesis, Leviticus to Deuteronomy. Hanggang doon lang at kulang ang kailang kaalaman sa kapangyarihan ng Diyos. At sinabi nga ng ating Panginoon sa resurrection, no? Kapag namatay tayo, hindi na tayo nag-aasawa pa o maging asawa ang ating status sa langit. Magiging katulad tayo ng mga anghel. Isang malaking sampal sa mga religious leaders na maimpluwensya, matatalino, mayayaman, mataas ang posisyon sa lipunan, pero kulang sa kalaman. Yung sinabi ng ating Panginoon, "You are greatly misled," sapagkat sila man, no, ay naliligaw o maling-mali sa kanilang kaalaman, sa kanilang mga itiduro. Mga kapatid, sa ating kapanahunan, paano ba natin ma-apply ang mga bagay na to? Kung andito ang ating Panginoon, kung ano yung mga pinanghihawakan natin na para sa atin ay totoo at ipinaglalaban natin, kailan kaya sasabihin ng Panginoon, "Are you not being misled? Are you not misled?" No? Hindi ba kayo kaya naliligaw? Maling-mali kayo. Kailan kaya sasabihin ng Panginoon, "You are greatly misled"? Ang tingnan na lang natin sa ating lipunan, no? Tingnan natin sa ating Senado, yung mga senaryo nito mga nakarang araw na ang gulo-gulo. Bumuboto tayo ng mga senador na kung titingnan natin, no, mas magaling pa siguro ang mga first year high school sa pag-uunawa. Sapagkat ang mga botante ay misled. Being misled. Are you not misled? You are greatly misled. Sapagkat sino ang pinaniwalaan? No? Ang mga fake news, ang mga pambubudol,
At ang mga pambubudol, ang mga fake news ay ginagamit din ng mga nasa kapangyarihan upang mananatili sa kapangyarihan. Kapag na-threaten ang kanilang posisyon, gagawa na ng mga kung ano-anong senaryo, magtatahi ng mga kasinungalingan, ipresenta sa atin bilang katotohanan. At kapag hindi natin alam, kagaya ng sinabi ng ating Panginoon, na hindi nyo alam ang kasulatan, wala kayong alam gaano sa kapangyarihan ng Diyos, madali natin silang paniwalaan sapagkat napakagaling nilang magsalita, napakagaling nilang mambudol, espierto sila. Anong katunayan? Noon pa man, ang dami ng kabulustagang pinanggagawa ng mga ini-elect nating ito. Hanggang ngayon, nasa posisyon sila. Bakit? Magaling mambudol. At sila man ay binubudol ng kanilang sariling kaalaman, kasinungalingan. At sino ang unang nambubulol sa mga ito? Si Satan, eksperto sa pambubudol. At si Satanas ay nag-o-offer sa tao, kapangyarihan, sige gawin mo yan. Mananatili ka sa kapangyarihan. Kapag may kapangyarihan ka, meron kang yaman. Kapag may yaman ka, may influensya ka. Sikat ka. Binubudol ka hindi ng katotohanan, kundi ng kasinungalingan. Kaya nga, kapag ikaw rin yung tipong sumusuporta sa mga nambubudol at nabudol ka, at kapag, ito inuulit ko sapagkat nakakalungkot, na ang mga taong pumapalakpak, kapag merong leader tayong minumura ang Diyos, mag-isip-isip ka. Siguro nabudol ka rin. Nabudol ka kahit na meron kang anong reason. Pero kapag sinabi natin, ang mali ay mali, hindi natin dapat tanggapin na tama sapagkat ito ay panluloko. At kapag hanggang ngayon ay lalaban mo ang taong minumura ang Diyos, maling-mali, budol na budol ka, hindi mo alam ang tungkol sa Diyos. At bakit ka natutuwa? At bakit mo ibubuto ang mga kampon na mga ito? Kaya tayo lugmok, kaya tayo naliligaw. At sa mga taong alam natin ang katotohanan, hindi tayo dapat walang kibo. Passive, bahala na silang makipaglaban dyan. Sapagkat kapag ikaw ay walang ginagawa upang lumabas ang katotohanan, kakampi ka rin ng nagnanais na umiral ang kadiliman upang magkaroon sila ng influensya sa mga taong nais nilang idumina. Nabubudol tayo at minsan nambubudol din tayo. Hindi natin hinahatulan yung mga taong to sapagkat sila'y kulang marahil sa ugnayan sa Diyos upang maliwanagan, ma-embrace ang katotohanan. Pagdasal natin, tayong lahat, na ang tanging makikita natin kung sino yung nambubudol at kung sino yung nagsasabi ng katotohanan. At kapag bukas ang ating kaisipan at puso sa ninanais ng Diyos sa atin na i-embrace, na yakapin, mamumuhay tayo sa katotohanan at ipaglalaban natin, labanan ang kasinungalingan, ang kadiliman na bumapalot sa ating lipunan, sa ating pamilya. Sapagkat ang dala ng demonyo ay pagkalito, being misled, kasinungalingan. Ang dala ng ating Panginoon ay liwanag, katotohanan. At ang magpapalaya sa ating lahat, sa ating kalagayan na lugmok, sa mga taong mambubudol na to, ay ang katotohanan ng Diyos. At kapag nasa atin ang liwanag ng Diyos, madaling ma-distinguish na ang taong ito na nagsasabing, we are under attack.
ay sunungaling, mambubudol, sapagkat pinapakita sa iyo ng Diyos sa mga pangyayari na ito yung mga nangyayaring totoo at ang nagsasabi na nagmamanipula ng ating kaisipan upang tanggapin ang kanilang gustong agenda para sa atin ay sinungaling, being misled. Muli, napakaganda ng ating ebanghelyo sa bandang huli. Sinasabi ng ating Panginoon sa atin, you are greatly misled. Lord, forgive us for not searching for the truth, for not embracing the truth that supposedly will set us free.